Okay guys, story time. Bali nung August 27, birthday ni Papa. Nag-celebrate kami ng birthday niya sa hospital. Sinugod ko siya doon dahil tumaas yung creatinine niya. Tsaka yung BUN niya, yung sa uric niya. Dahil meron siyang enlarged prostate. Bago pa kami makarating doon, meron na tayong baon. 1 Peter chapter 5 verse 7. Casting all your anxiety to Jesus because He cares for you. Pagdating namin dun sa emergency room, pansin ko sunod-sunod yung mga tao na nahihirapan huminga. So meron kaming katabi dun ni Papa na bata, dinala dun, nahihirapan talaga siyang huminga. Tapos yung isa narinig ko nagkaroon ng anxiety. At tapos habang nandoon kami, kinamusta ko muna siya. Hindi ko alam kung ano yung nasa isip niya, pero gusto ko lang mag-share sa kanya or gusto ko lang mag-add up dun sa iniisip niya. Okay, sabi ko sa kanya, sige, sabihin mo na lang ganito. Kahit sa isip mo lang na I love you, Jesus. Kahit sa isip mo lang. Tapos, nag-share din ako dun sa katabi ko na isa, na babae din, na nagkaroon ng anxiety attack. Tapos sabi ko sa kanya, wala kaming long conversation, kinamusta ko lang siya. Then, I shared 1 Peter chapter 5 verse 7 na casting all your anxiety to Jesus, He cares for you. Yun, kinamusta ko paano niya naramdaman, ano nararamdaman niya, paano nagsimula yun, tapos medyo na-share niya ng konti. Tapos sabi ko, sige ate, may i-share ako sa inyo, itong salita na to pwede itong panghawakan ngayon kasi buhay itong salita na to ni Jesus. Nung sinabi kong buhay yung salita nito ni Jesus, bigla siyang parang napahagulgol. Tapos sinabi niya, medyo napapalayo nga daw siya, na matagal na daw siyang hindi nakakapagdasal. So, ang galing lang kasi yung batang babae na na-sharean ko, na sabi ko, I love you Jesus. Pansin ko after siguro mga 5 to 10 minutes, umukay yung pakiramdam niya. Alam mo yun, kahit kayo mismo as a Christian na umaharap sa pagsubok, imagine, birthday ng tatay ko yun, imbis na nagse-celebrate kami, di ba? Hindi namin kinalimutan na God is in control. So, ano yung baon ko? As, expose ako na hindi ko kinalimutan yung promise na yun, kasi naranasan ko rin yung word na yun, na buhay siya. Naranasan ko yung promise niya na yun mismo nung nagkaroon kami ng pagsubok, at yun yung nilagay ko sa puso ko. So, sineshare ko yun dahil kailangan din nila yun. Kailangan din nilang ma-remind na Jesus loves them, at kailangan nilang panghawakan yung salita na yun. So, ayun lang guys. At sa case nga pala ni Papa, impression sa kanya ay CKD. Kaya ni-refer na kami sa tertiary para magpa-check sa kidney specialist. Pero bago kami umalis ng hospital, kumain muna kami ng siopaw. Tapos, umuwi muna kami bago pumunta sa specialist. Sa gitna ng pangamba, ramdam ko pa rin ang presence ni Lord. Kaya yung sinakyan namin pauwi, hindi na namin sinayang yung pagkakataon, at nag-share na rin kami ng gospel sa tricycle driver kay Kuya Boy. And praise God dahil tinanggap niya na rin si Jesus Christ as Lord and Savior. Basta sabi sa Romans 10:9, if you confess with your mouth that Jesus Christ is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved, kuya. Si Yesu Cristo lang ang tanging daan, hindi relihiyon, kundi relasyon sa Kanya. Amen, kuya? Para, kuya. So, ayun, natuloy pa rin naman yung birthday. Kumain kami ni Papa ng siopaw. Yun yung handa namin. And we thank God. Sa gitna ng pagsubok ngayon, we thank God. We are praising Him through this storm. Lahat kaya natin sa tulong ni Jesus. So yun lang guys, kapit lang.